Kumusta mga mahal ko? Magandang gabi sa inyong lahat. Dito si Pastor Antonio Jr. At ngayon may napakagandang salita ako para sa iyong buhay. Gagawa ako ng isang makapangyarihang panalangin kasama mo. At sigurado ako nakikilos ang Diyos. Kukunin ng Diyos ang iyong kaso. Pagpapalain ka ng Diyos. Amen. Kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking channel, pindutin mo ang button sa ibaba na mag-subscribe. Pindutin mo rin ang kampanilya na lalabas. Mahalaga na i-activate mo ang notification para makatanggap ka ng abiso mula sa YouTube kapag nag-upload ako ng bagong video. Okay? Kung may kahilingan kang ipagdarasal, iwan mo lang ito sa ibaba ng video para maipagpatuloy ko ang pagdarasal para sa iyo. Sigurado ako na habang mas pinapalalim mo ang iyong sarili sa salita ng Diyos, habang mas madalas kang manalangin, mas lalapit ka sa Diyos at mas marami kang matatanggap na biyaya mula sa Kanya. Amen. Ngayon gusto kong basahin ang isang mensahe na matatagpuan sa Aklat ni Job, Kabanata 4. At naniniwala ako na makaka-relate ka kay Job dahil madalas din tayong dumadaan sa mga mahihirap na sitwasyon. Siyempre, si Job, mas higit ang kanyang dinanas kaysa sa ating lahat. Naniniwala ako, siya lang ang hindi mas higit ang dinanas kaysa kay Jesus. Dahil si Jesus ang nagbayad ng napakataas na halaga para sa aking kasalanan at sa iyong kasalanan. Pero si Job ay labis na nagdusa. Alam natin na napakalaki ng dinanas niyang paghihirap na umabot sa punto na sinabi ng asawa niya na mamatay na lang siya at sumpain ang Diyos. Umabot pa sa punto na mismong mga kaibigan niya sinabi kay Job, "Job, kaya ka nagdurusa dahil siguro may ginagawa kang masama. Siguro pinaparusahan ka ng Diyos." Pero hindi naman totoo yon. Kaya si Job, hindi niya nawala ang pananampalataya niya sa Diyos, pati ang tiwala niya. Pero dumating ang panahon na nadismaya siya at mismong mga kaibigan niya nagbigay ng payo sa kanya. Kaya, basahin natin kasama ako sa Aklat ni Job, Kabanata 4, talata 3 hanggang talata 5. Pakinggan ang sinabi ng isa niyang kaibigan sa kanya. "Pag-isipan mong mabuti, nagturo ka sa marami, pinatibay mo ang mahihinang kamay, at pinalakas ang mga nadarapa at nanghihinang tuhod. Ngunit ngayon na ikaw ay nahaharap sa pagsubok, ikaw ay nanlulumong. Kapag ikaw ay tinamaan, ikaw ay natutumba." Habang dumaranas si Job ng matinding pagsubok, narinig niya ang mga salita ng kaibigang si Eliphaz. Dati siyang nagbibigay lakas ng loob sa iba, ngunit ngayon siya ang nangangailangan ng tulong. Naranasan mo na ba ito? Tinutulungan mo ang iba, palaging nagbibigay ng makakaya, gumagawa ng gawaing panlipunan, at pinagkakaisa ang mga tao. Pero bigla kang nawawala ng pag-asa na mapapaisip ka, "Grabe, ngayon ako naman ang talagang nangangailangan ng tulong. Wala na akong magagawa, kailangan ko ng taong darating, magbibigay ng salita at magdarasal para sa akin." Madalas hindi natin siya natatagpuan. Madalas tayo ay nagdurusa ng mag-isa, tahimik at umaasa lang sa tulong ng Panginoon. Kaya nga, ito ay para sa iyo na nadidismaya, pagod at mabigat ang dinadala. Ikaw na laging nagsisikap gumawa ng mabuti para sa iba. Laging nagsisikap magbahagi tungkol sa Diyos sa kanila. Pero ngayon, wasak ang puso mo at dumadaan ka sa matitinding pagsubok. Kaya tandaan mo, ang pinagdadaanan mo ay nararanasan din ng lahat ng tunay na naglalakad kasama ang Panginoon. Sa buhay natin, may mga sandali na parang lahat ay nagdidilim. At sa mga oras na yon, parang hindi lang tahimik ang Diyos, kundi parang wala rin siyang ginagawa. At tila pinapanood lang niya tayo habang nagtitiis tayo. Sa mga araw ng espiritual na labanan, kapag ang kaaway ay bumabangon laban sa atin, parang malamig at walang saysay ang lahat. Kahit ang mga bagay na dati nating pinanghahawakan para lumakas, ang pagpupuri, panalangin at maging ang salita ng Diyos ay parang hindi na makakatulong para tayo ay makawala sa panghihina ng loob. Baka kaya ka nandito, kapatid. Naniniwala ako na dumadaan ka sa mga pagsubok, pero tayo ay mananalangin. Tatawagin natin ang presensya ng Diyos at kikilos ang Diyos para sa iyo. Amen. Sa mga panahong mahirap na ito, nadama rin natin ang pakiramdam ng kawalan ng magagawa. At tayo na madalas ginamit ng Panginoon, ilang beses na ba tayong tumulong sa mga tao gamit ang ating mga salita at kilos? Ngayon, pakiramdam natin na hindi na nagbibigay lakas ng loob ang mga salitang iyon. Ito ang mga sandali na parang walang katapusan ang lambak ng anino ng kamatayan at natatakot tayong baka hindi na tayo makalabas sa disyertong iyon. Alam ko ang pinagdadaanan mo, kapatid.
Naranasan ko na rin yan, kaya masasabi ko sa iyo, ang disyertong ito, mahirap man, pero may simula, gitna, at katapusan. Amen. Sa mga ganitong sandali, sinusubukan nating humanap ng direksyon. Naghahanap tayo ng kahit anong makapagpapagaan sa puso natin at minsan ibinabahagi pa natin ang mga laban natin sa ibang tao. Mga taong malapit sa atin, mga taong maka-Diyos, pero hindi nila nauunawaan ang lalim ng sakit natin. Sa awit 23, mababasa natin ang tungkol sa luntiang parang at tahimik na tubig. Pero parang yung mga tubig na yon, yung presensya ng Diyos na dati ay nagbibigay sa atin ng kapayapaan at kagalakan, ngayon ay parang malayo na sa atin. At kahit ang tungkod ng pastol na siya nating Panginoon ay parang hindi na rin tayo pinapalakas at ginagabayan. Pero kung titigil ka at pag-iisipan mo, mapapansin mo ang isang bagay, patuloy ka pa ring naglalakad, patuloy ka pa ring nabubuhay sa pananampalataya, hindi mo iniwan ang mga landas ng Panginoon. Ipinapakita nito na may pag-asa pa, may tiwala pa sa loob mo na hindi pa nauubos, kahit sa pinakamalalakas na unos. At alam mo ba kung bakit nakatayo ka pa rin hanggang ngayon? Dahil ang mga alaala ng ginawa na ng Diyos sa buhay mo ay hindi kailanman mabubura kahit pa sa gitna ng dilim at kawalan. Ang presensya ng Diyos na naramdaman mo na noon at ang mga karanasan mo kasama siya ay matibay na nakatanim dyan sa puso mo at hindi kailanman mawawala ang mga iyon. Amen. Dahil ang Panginoon, hindi lang niya hinipo ang iyong emosyon, kundi hinipo rin niya ang iyong espiritu, at ang iyong espiritu ay walang hanggan. Aleluya! Kaya kung ikaw ay umiiyak, kapatid ko, kung nawawalan ka na ng gana sa buhay, gusto kong sabihin sa iyo na hindi ka kinalimutan ng Diyos. Inaalagaan niya ang lahat ng aspeto ng iyong buhay at hindi niya nakalimutan kahit isa sa mga ito. Aleluya! Papuri sa Diyos! Alam niya ang mga pangarap na nasa puso mo pa rin at may kapangyarihan siyang tuparin ang mga ito sa tamang panahon. Ayon sa Biblia, ang Diyos ang nagbibigay sa atin ng nais at kakayahang maisagawa ito. Ipinapakita nito na ang Diyos mismo ang naglalagay ng pangarap sa ating puso at siya rin ang tumutupad ng pangarap na iyon. Ayon sa kalooban at panahon ng Panginoon. Amen. Alamin niyo rin mga kapatid, bago tayo manalangin, na ang mga pangako ng Diyos para sa buhay mo ay hindi nababawasan base sa mga pagkukulang mo. Mahalagang tandaan mo yan dahil sinasabi sa Biblia na kahit tayo ay hindi tapat, ang Panginoon ay nananatiling tapat. Aleluya Diyos, napakabuti mo. At kahit ang matinding kalungkutan sa iyong kaluluwa ay di kayang ilayo ang Panginoon sa iyo. Walang pakiramdam ng pag-iisa ang makakapaglayo sa Diyos sa iyo dahil siya mismo ang nagsabi, kailanman ay hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan. Amen. At ngayon gusto kong tapusin ang mensaheng ito bago tayo manalangin. At babasahin ko para sa iyo ang Isayas, Kabanata 50, Talata 10. Tingnan, sino sa inyo ang may takot sa Panginoon at sumusunod sa kanyang lingkod? Ang sino mang lumalakad sa kadiliman na walang anumang liwanag ay magtiwala sa pangalan ng Panginoon at umasa sa kanyang Diyos. Aleluya Diyos, napakaganda. Sana nakatulong ang mensaheng ito sa iyo at hinihiling kong ibahagi mo ito sa mga kaibigan mo. At ngayon tayo ay manalangin. Naniniwala ako, kapag dalawa o higit pa ang nagtipon sa pangalan ng ating Panginoong Hesus, siya ay naroroon. Papuri sa Diyos. Ipikit natin ang mga mata at manalangin. Panginoon Diyos at Ama, lumalapit ako upang humingi ng kapatawaran. Sa maraming pagkakataong di kami nagtiwala sa inyo, sa madalas naming pagkalimot sa iyong mga kababalaghan, Panginoon. Gayong sinasabi ng iyong salita na hindi namin dapat kalimutan ang lahat ng ginawa ng Panginoon sa aming mga buhay. Kaya naman, aking Ama, ipaalala mo sa amin ang mga bagay na nagbibigay sa amin ng pag-asa. Ilagay mo ito sa aming isipan, sa aming puso, Ama. Kagalakan na maglingkod sa iyo, kagalakan na malaman na ang Panginoon ay para sa amin at walang sino man ang laban sa amin. Walang makakatalo sa amin araw-araw ayon sa iyong salita, O Ama. Baguhin mo, Panginoon, ang buhay ng kapatid na ito na ngayon ay nangangailangan ng himala. Panginoon, ilang beses ba kaming nababalisa at nag-aalala? Gayong sinabi mo, huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay, kundi sa lahat ng bagay, ipagkatiwala ninyo sa Panginoon sa pamamagitan ng panalangin, pagsusumamo,
at pasasalamat, at ang kapayapaan ni Kristo ang mag-iingat sa inyong mga puso. O Ama, ang pangakong ito ay para sa akin at sa mga kapatid na kasama ko ngayon. Panginoon, pagpalain mo kami. Ibigay mo, Ama, ang kapayapaang lampas sa pangunawa at hindi kayang ibigay ng mundo. Naway makatulog kami ng payapa, naway mamuhay kami ng payapa araw-araw, sa katiyakan na hindi mo kami pababayaan, Panginoon. Haleluya! Kaluwalhatian sa Diyos. Panginoon, salamat sa buhay ng bawat kasama ko rito. Ama, maraming salamat po. Marami rito, Ama, ay nanghihina na. Araw-araw ay lalo silang nanghihina, ngunit buhay pa rin ang kanilang pananampalataya. Hinihiling ko sa iyo, Ama, kumilos ka para sa kanila. Gumawa ka, Panginoon, ng mga himala, kababalaghan, pagliligtas. Patuloy mong gabayan ang aming mga hakbang. Gaya ng sinasabi ng iyong salita sa awit 25, ang may takot sa Panginoon ay ituturo niya sa tamang landas na dapat niyang tahakin. O Ama, naway manatili sa aming puso ang katiyakang ikaw, Panginoon, ang gagabay sa amin ngayon at magpakailanman. Amen. Kaluwalhatian sa Diyos. Mahal kong kapatid, ako si Pastor Antonio Jr. Kung nagustuhan mo ang panalangin, ibahagi ito sa mga kaibigan at mag-subscribe sa aking channel. Pagpalain ka ng Diyos.